Magandang araw mga bay. Sa muli, balik na naman tayo sa dagat para makipagsapalaran at ipagpatuloy ang ating mga binuong pangarap. Magbabaka sakali tayo na meron tayong mahuli at may ilagay sa hapagkainan. Solo dive pa rin ako sa pagkakataong ito mga bay. Kaya tara, samahan niyo ako para sa mga pangyayari sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go! Magandang araw mga bay. Dito na naman ulit sa laot. Medyo mahangin, salatan yung hangin. Ayan o. Malikot yung alon. Sa muli, solo dive pa rin ako para sa araw na ito. Mamana pa rin tayo. Magbabaka sakali na meron tayong mahuli at may lagay sa hapagkainan. Kaya yun lang mga bay. Prepare lang ako sandali. Tapos straight to action na tayo. Pagkatapos nga ng ilang minutong pagpiprepare, ito, baba na tayo sa dagat. At agad na rin ako nag-load ng pana. At dito, para sa ating first dive. Bali warm up dive pa lang ito mga bay. Dumapa lang ako sa may ledge ng bahurang ito. Tamang fish call. Nag-aabang kung ano yung lalapit. Makalipas ng ilang segundo, meron na akong napansin. Ayun, dalawang yellow dots trevally ang na-attract sa ating fish call. Siyempre, meron na agad tayong naging first target sa araw na ito. Inantay ko lang yung tamang timing dahil medyo may kalikutan ng isdang ito. Ayun, nakalabitan na nga natin. Tinamaan ang ating first target. At para sa ating first dive sa araw na ito, isang talakitok o yellow dots trevally. Straight to stringer. Moving on, another dive. Dito sa taas pa lang ako, nakikita ko na itong isang harlequin sweet lip. At drop shot na lang ang aking ginawa dito dahil medyo maamo ang isdang to. Pagkamit ko nga ng gap, ayun, nakakalabitan ko. At tinamaan naman. Another dive. Dito. Sinilip ko lang sa kabilang parte ng napanaan natin ng sweet lip dahil meron ako nakitang isang sweet lip na mas malaki kumpara dun sa una nating nahuli. Sinilip ko na yung mga butas kung saan maaaring magtago yung malaking sweet lip dahil nabulabog na siya nung pinana natin kanina yung isang sweet lip. Pagbaba ko nga dito sa may ledge, nakita ko isang sweet lip pero hindi yung malaki gaya ng inaasahan natin. Halos kasi laki lang din ito ng una natin napanang sweet lip. Kaya nagbabaka sakali ako na nasa ibaba lang yung malaking sweet lip. Kaya nagantay lang muna ako ng ilang segundo at hindi ko muna pinana itong sweet lip. Hanggang sa napagdesisyon ko na lang panain dahil parang wala na talagang tsansa na magpakita yung malaking sweet lip. Bale, meron pa namang ibang pagkakataon. Nagsagawa ako ng panibagong dive mga bay dahil nakikita kong nabubulabog itong mga bait fish. At pagsilip ko nga, meron ako nakitang marbled grouper na nasa ibaba. Naghahunt ng isdang ito kaya nasa labas siya. Kaya lang medyo mailap. Sinubukan ko pang pahabulan ng kalabit pero hindi talaga tinamaan. Anyways, abante tayo. Another dive na naman.
dito sa may ledge ulit ng bahurang ito. Mga gantong area talaga ang paborito ko dahil madalas dito yung mga surprise. At dito nga na surprise nga ako dito dahil maya maya pa meron akong nakitang isang silver drummer. Napakadalang na ng isdang ito dito sa amin mga bay. Kaya hindi ko na sinayang yung pagkakataon at kinalabitan ko na. Successful naman dahil ating tinamaan. Medyo alanganin pa ngayon tama dahil halos balat na lang yung kumakapit doon sa ating flapper. Pero kung para sa'yo ay para sa'yo talaga. At tuluyan na nga natin napasa kamay ang itong silver drummer na ito. Sa dive na ito mga bay, dahan-dahan na akong bumaba sa may ledge na ito. At magpabaka sakali ulit na meron tayong maidagdag sa mga isdang nakatuhog sa stringer natin. Fish call, tingin kaliwa kanan, baka meron biglang sumulpot na maging target natin. At dito nga, lumingon ako sa may likod at pagharap ko, ayun, isang malaking sweet lip at napakaamo. Kaya hindi na tayo nag-aksaya ng panahon at pinana na kaagad natin. 2 kilos ang lifting ito. Akala ko ito na yung pinakamalaking isda makikita ko ngayon, pero may mas malaki pa pala. Isang king mac, napakalaki sana. Kaya lang nung pababa ako hindi ko napansin kaagad na padaan pala siya. Kaya hindi natin nakalabitan ang isdang yun. Kaya move forward na lang tayo at nagsagawa ng panibagong pagdive sa bandang unahan lang. Babaka sakali na baka bumalik yung king mac. Pero ang mga ganong klaseng isda isang beses lang kung dumaan at wala nang chance ang bumalik. Kaya dito nagpipish call na lang ako, baka meron pang ibang isda sa paligid. At meron nga nagpakita, isang yellow Dutch trevally. Nag target lock na ako dito mga bay at nagantay lang ng tamang timing para makalabitan. Maya maya pa nga, pag-ikot nitong yellow Dutch trevally, ayun, ibinigay niya sa atin yung tamang range at nakalabitan natin. Nagawa nga ng yellow Dutch trevally na to na isabit yung ating line, kaya nagsagawa ako ng retrieval at successful naman. Yellow Dutch trevally. Dito ay napapansin ko na nabubulabog yung mga dalagang bukid. Kaya may kutob ako na meron ng predator na umaaligid. Nag-fish ko lang ako dito mga bay para ma-track natin kung ano man yung predator na nandito. Pagkalipas nga ng ilang sandali, paglingon ko ulit, ayun, isang yellow Dutch trevally ulit. Medyo malaki na rin ang isang to dahil tumimbang din ito ng 1 kilo. May blessings pa rin tayo sa dive natin ng araw na to dahil kung mapapansin nyo malikot yung alon dahil malakas ang hangin at malalaki yung alon. Tuloy lang nga tayo sa paghahanap.
Sa dive na ito, bumaba pa ako sa may ledge ng bahura at meron na ako nakitang isang coral trout. Pero bumaba naman agad nung makita niya ako. At paglingon ko sa kanan, ayun, meron pang isa. Kaya kunwari muna hindi ko siya napansin para hindi siya ma-spook. At dahan-dahan kong ibinaling yung pana. Pero talagang may kailapan yung isda. Kaya dahan-dahan na rin siyang umiwas. Pero sadyang mabilis talaga yung ating pana dahil inabot pa rin. Isang coral trout o tiger ang ating naidagdag na naman sa ating stringer. Pagkatapos nga masikyo ng isda ay bumalik na ako sa bangka dahil medyo nahihilo na ako sa pagduyan-duyan ng alon. Isa ito sa mga kalaban ko habang namamana kapag malalaki yung alon. Dahil nakakahilo ang patuloy na pag-agoy-agoy ng alon. Kawan mga bay! Dos na! Gutom na! Dito tayo sa second spot. Pangalawang spot na tayo. Sa hangin, sa laki ng alon. Pagkatapos kong kumain ay nagpahinga lang ako ng ilang minuto at lusong na ulit sa tubig. Nagbabaka sakali na madagdagan pa ang ating isda. Dito may naispatan kagad akong isang yellow dots trevally at di na ako nagsayang ng pagkakataon at tuluyan ko ng kinalabitan. Ito ang huling isa natin sa araw na ito mga bay, dahil maliit lang yung bahura at naikot ko na rin at wala na ako na dagdag na ibang isda, kaya desisyon na ako umuwi. Malaki pa rin yung alon. Ayan, kung mapapansin ninyo. Pagdating natin sa tabi, agad na tayo nagligpit. At ayan ang ating huli sa araw na ito. Goods na rin. Panigurado na meron tayong may lalagay sa pagkainan. Nasa malalim ko lang iniwan yung bangka dahil tuwing umaga malaki yung hibas. Ito. Dumaan tayo sa isa natin suki na palaging bumibili sa atin ng isda. Nakikitimbang muna tayo sa kapitbahay. Ayun, kakawilan natin mga bay. Taas ng hangin. Yung alon lalaki. Ito benta natin. Oh. Dito na ganyan, ano? Maraming salamat sa Diyos at sa kabila ng malakas na hangin at malalaking alon, nakauwi pa rin tayo ligtas at nakahuli pa rin tayo at meron tayong ilalagay sa hapagkainan. Siyempre, hindi mawala yung pangulam natin. Ilak o silver drummer. Sarap ang sabaw. Sarap din siya pang ihaw pero mas gusto ko sabawan ngayon dahil malamig. Sarap maghigop ng sabaw. Dito na ako sa ilog ng linis ng isda para tipid sa tubig sa bahay. Ayan. Malaking pakinabang sa amin na malapit kami sa ilog dahil hindi kami nauubusan ng tubig. Tanggalin mo at ayun, isa namang successful na araw ang ating nagawa sa ating pamamana sa araw na ito. Maraming salamat mga bay sa inyong pagsama sa akin sa aking pagpalaot. Bagamat solo dive, meron pa rin tayong blessing. Sa mga bago sa channel ko, pahit naman ang like at pa-subscribe na rin para updated kayo sa mga video gaya nito. Peace out.